Welcome to our channel, new channel, Shanley TV 2.0. Alam nyo, gusto ko munang magpasalamat sa mga nag-PM sa akin na bakit hindi na mahanap yung channel, hindi na nila ma-search. Thank you so much. Sa totoo lang talaga, gustuhin ko mang magalit or mag-emote ako, manghinayang or ano man, wala na, it's done, tapos na. Dinilit ni Shanfar yung channel namin. Yun nga lang, totoo, hindi ko maitago. Sobra akong nasaktan kasi nga, 'di ba? Sinasabi ko sa inyo nitong nung last vlog ko na hindi na nga siya nagsustento kay Shanley at saka hindi pa niya binigay yung kita ko sa YouTube at ngayon naman dinilit pa niya. Pero sige lang, kung yun ang gusto niya, okay, wala na kaming magawa ni Shanley. Tsaka account niya naman yon. Pero normal lang siguro itong nararamdaman ko na ganito. Ilang ilang mga gabi na parang pilit kong kino-convince yung sarili ko na okay lang, sige lang, patuloy pa rin ang buhay. Nung yung sa last vlog, 'di ba, na sabi ko sa inyo, sa mga viewers at subscriber ko, nangingi ako ng advice sa inyo kung ano ba dapat, at mostly sa inyo is sabi niyo gawa ako ng bagong channel at sabi niyo susuportahan niyo pa rin si Bisaya. Sobra akong natuwa. Sobra ang saya-saya ni Bisaya. Kasi nandyan kayo palagi. As in, hindi ko alam kung anong word na gamitin ko na nitong sa mga panahon na to, sabihin ko sa inyo yung totoo, sobra talaga akong down. Down na down, broke na broke. Pero ayokong magpadala sa mga ganong mga nararamdaman ko. At kailangan kong bumangon, kailangan kong lumaban at ipagpatuloy ang buhay dahil meron akong Shanley. Kailangan ko talaga yon. So, ayun nga, sobra kong saya dahil nandyan kayo na nagpapalakas ng loob ko. Sa totoo lang, nasabi ko na nga sa sarili ko din na parang ayoko na nga. Kasi, hindi talaga madali. Hindi madali yung mag-umpisa ka na naman sa YouTube. Sa totoo lang, nakakatulong. Kahit sa konting kita sa YouTube, nakakatulong siya. Financial. At malaki ang naitulong sa akin sa emosyon ko. Dahil sa mga comment ninyo, alam nyo yan. Kaya kahit na alam ko na mahirap, hindi naman ganun kadali na ma-monetize, okay lang, sige lang. Basta ito ngayon, itong sa mga panahon ngayon, kailangan ko kayo. Kailangan ko ng mapagsabihan ng mga nararamdaman ko at yung gusto ko rin na ma-share sa inyo na buhay, kung anong buhay meron kami ni Shanley. Kasi parang bagong chapter namin to na kami na lang talaga dalawa. Alam naman ninyo sa mga sumubaybay sa akin dati sa channel ko, sa Shanley TV, alam ninyo na yung si Mama, umalis siya dito sa bahay, yung panganay ko, wala na rin, at ngayon si Shanfar. Sa mga hindi nakasubaybay sa dati naming channel, sabihin ko sa inyo, this is a new life for us. Hindi ko alam, wala akong idea kung ano talaga yung mangyayari sa buhay namin ni Shanley. Pero ang sigurado ako, alam ko na
itataguyod ko si Shanley. Ano mang mangyari, itataguyod ko siya. Bilang nanay ni Shanley, gagawin ko ang lahat para mabigyan ko siya ng magandang kinabukasan. Kung nagawa ko man dati sa panganay ko na ako lang naman din dati single mom, kasi hiwalay din ako sa una kong asawa. Kung nakaya ko yun at kung nakaya ng iba, bakit hindi ko kakayanin ngayon? Pero alam nyo, sa totoo lang, nandito rin yung takot na yan eh. Kasi sabi ko, dati okay lang siguro yun kasi bata pa ako noon. Yung alam nyo, yung iba pa yung ano ng katawan. Pero ngayon, syempre, may edad na si Bisaya. Inaamin ko, may takot talaga ako na parang kakayanin ko kaya. Tsaka ayan pa yung takot na paano kung magkasakit ako. Si Shanley, ano pa lang siya, maliit pa lang siya. Yung mga ganyan na iniisip. Pero, ayun nga, ang sabi ko, kung magpapatalo tayo sa yung mga negative thoughts na yan, walang mangyayari. Pilit kong yung dinidikdik sa isip ko na kalimutan na yon kung ano ang nakaraan at wag masyadong isipin yung future at mag-focus ka lang today. Kung ano yung magandang gawin, what's better na magagawa mo yun. Kasi hindi natin alam. Sobra tayong parang, iba, ako ngayon iniisip ko, ano kayang magiging future ni Shanley? Kaya ko ba siyang talagang ipagtapos ng pag-aaral? Yung mga ganon, mababaliw ako. Kasi, ito nga, alam nyo naman, ito, sari-sari store, hindi, alam naman nating lahat na hindi to stable pag business na ganito, di ba? Basta ang pinagdadasal ko lang talaga yung good health kami ni Shanley. Yun lang ang pinaka-importante. At alam nyo kasi nung, di ba, yung sa last na vlog ko, may mga iba na doon na naka-reply ako sa mga comment nila, pero nalaman ko na wala na kasi binuksan ko yung studio. Yung studio yun yung parang yung nandoon yung mga record ng nakailang views ka na, at saka yung sa kita mo rin nandoon lahat, makikita mo. So, nung binuksan ko yun, wala. Something went wrong. Akala ko naman, yung nawala ang internet. Kasi minsan, ganun nga. So, maya-maya, ino-open ko yung studio hanggang wala talaga. Meron namang internet. Hanggang parang kinabahan na ako. Sabi ko, parang wala na yata. So, dali-dali ako na pumunta sa YouTube, hinanap ko yung channel, wala na, hindi ko na makita yung channel. At saka, alam nyo, yung una ko talagang, nanlamig ako na para akong binuhusan ng yelo. Di ko alam. Parang namanhid yung buong katawan ko. Kasi, ilang taon din yun, kasama namin, di ba? At saka, ang napakasakit nun, yung, alam nyo yun na, ngayon naman, ewan ko sa inyo kung may mga nag-a-album pa ngayon. Ako wala akong ka-album-album. Yung parang, ang naano ko dun, yung memories ba, yung si Shanley nung maliit pa. Sobra akong nanghinayang talaga na, yun lang kasi yun yung may time na gusto mong tingnan ba, lalo na pag malaki na si Shanley, mapapanood niya yung mga ganun, wala na. Talagang parang binaliwala na lang ni Shanfar. Ewan ko kung anong dahilan niya, kung bakit talaga sobra siyang ganon, or naisip ko, siguro nga, nagalit siya sa content ko na yun. Pero inisip ko naman, ba't siya magagalit? Yun naman ang totoo. At alam naman niya na yung sa buhay namin, open ako doon. Alam niya yun. Siguro, whatever, kung ano mang yung rason niya,
um, ayoko nang alamin pa at ayoko nang isipin pa. Basta sa akin ngayon, move on na lang ako. At yan nga, sana talaga samahan nyo kami ni Shanley sa bagong yugto. Yugto ba? Sa bagong buhay namin ni Shanley ngayon. Yung una kong asawa, hindi rin yun nagsuporta. Pero, parang naiintindihan ko yun kasi nga, gumagamit yun ng yung bawal na gamot. Parang iniisip ko, hindi na normal yung pag-iisip niya. Pero itong kay Shanfar, parang hindi ko talaga lubos maisip na tingin ko sa kanya almost perfect na siya. Alam nyo yan. At ang bait niya. Yun nga, sinasabi ko nga sa inyo na nagkamali ako at pero hindi ko pa rin akalain na magawa niya tong lahat ng to. Ang pinaka masakit is kung ano man sa aming dalawa, kung ano mang ikinagagalit niya sa akin, hindi ko matanggap-tanggap ba na naaawa ako para kay Shanley, na kahit si Shanley dinadamay niya na bata yun eh. Yung Shanfar dati na iniidolo ko, na sabi ko I'm so blessed dahil naging asawa ko siya. Bakit kaya ganun? Na mostly sa mga couple, pag naghihiwalay, hindi nagkakaintindihan. Bakit it will end up na yung lalaki parang wala lang. Aalis lang, magkaroon ng iba, at saka wala na. Kakalimutan na nila yung obligasyon nila sa anak nila. At tayong mga babae, as nanay, tayo na nga yung di ba, yung nagdadala sa bata ng 9 months, tayo yung nag-labor, tayo yung nagde-deliver. Bakit mostly ng mga lalaki ganun na lang? Yung basta na lang iniiwan or iiwanan yung obligasyon nila. Parang kinawawa tayong mga babae. Kinawawa talaga. So, ang sabi ko na lang sa sarili ko na hindi naman to ibibigay ni God kung hindi natin kaya. Kasi alam niya na we are strong. Alam niya na kakayanin natin to. We will make it, Shanlil. Right? Yes. We'll help each other. Huh? And I believe talaga everything happened for a reason. Ang dami ko ring naging experience, lalo na dati yung nag-abroad pa nga ako, na may mga na-encounter akong problema na iniiyakan ko talaga. Yun, hindi na nakakatulog. Dumating na naranasan ko pa yung anxiety, yung depression, naranasan ko yung lahat ng yun. Pero tingnan nyo naman ako, andito pa rin ngayon. So, yun na lang ang iniisip ko, na lahat ng mga nangyari is may dahilan. Isang ko, yung hindi ko talaga makalimutan na naranasan ko, yung sa Taiwan. Ng Philippines at Taiwan, may nabaril doon na Taiwanese, at sabi nung nila doon, Pangulo ba yun nila, na sabi na kung hindi magso-sorry si Noynoy, yung mga Pinay doon, mga Filipino, hindi na makakabalik ng Taiwan. At yung time na yun, kami yun, pauwi ng Pilipinas 2013, miniting na kami na yun nga, hindi na kami makabalik. Alala ko noon, sabi ko, saan na naman ako magtatrabaho, saan na naman ako mag-a-apply. Sobra akong bothered noon, na hindi ko alam, kasi yung time na din yun na yun nga, pinagpaaral ko yung panganay ko, breadwinner ako. So may mga talaga, mga gabi na hindi ako nakakatulog sa kakaisip kung saan na naman ako pupunta.
ano namang trabaho ang papasukin ko. Dahil sa pangyayari yun at yung sa sinabi nga sa amin, sobra kong iniisip na ano bang dapat kong gawin. At yun nga, naisip ko na i-message yung namin, general manager namin dati sa Sharjah Airport na ganito nga, ang haba ng message ko sa kanya na pwede ba akong ganon, ganito. Saka yun nga, dahil doon, kasi kung hindi nangyari yung sa Taiwan, wala ako sa Kuwait. Hanggang ngayon, nasa Taiwan pa rin ako. At kung hindi nangyari yun, wala akong Shanli. Kaya ang lahat talaga may dahilan. Kaya yun na. Basta ang gawin lang natin talaga ipag-pray. May mga time na naiiyak talaga ako at hindi ko maiwasan. Pero alam nyo, ito si Shanli, masasabi ko talagang I'm so blessed kay Shanli. At isa din siya talaga sa nagpapalakas ng loob ko. Sabi niya, don't worry Umi kung binura na ni Wapi yung sa YouTube natin at yung kung hindi na si Wapi daw magpapadala. Don't worry Umi, I'm here with you. I will take care of you forever. Of course, because you're my only love and we live together forever. Ay! Yeah. You will not leave me? Never. I take boy. You will not take boyfriend? Yes. Sure? I'll be single. I want to be with you. Narinig niyo? Single lang daw siya forever at gusto niya kami lang dalawa. Promise? Yes, promise. Okay. Come here na. No, Shanli. You know, I will be only a successful mom when you finish school and then you will become independent and you will have your own family. Like, you will have a husband and children. That I can say that I am a successful mother. But you have to choose your man like hindi ko masabi kung paano nga ba mag-choose. Kasi nga ako nga akala ko yeah, I want to tell you a good man. Kasi nga 'di ba ako nga sabi ko na akala ko si Shanfar is really almost a perfect husband. Mabait. Pero ito ang nangyari sa akin. Kaya hindi ko masabi kay Shanli. Bahala na. Basta pagdating ng time, basta you know, Shanli, that's normal. That you should finish school and then get married to the man that you love. Okay? Sana inihiling ko sa inyo na sana talaga nandyan pa rin kayo sa amin at hingi rin ako ng favor kung pwede paki-subscribe nyo kami at paki-share na rin para malay natin ma-monetize si Bisaya at syempre makakatulong sa amin yun ni Shanli. Alam naman natin lahat na ang single mom, it's not easy at all. Pero laban lang. Maraming salamat sa inyong lahat. From the bottom of our heart, we love you all. God bless. Mwah!